Hindi na maalala ni Clara kung paano niya sinagot ang mga katanungan ni Adrian nang malaman itong dalawa na ang anak niya. Ang sinisigurado lang niya ay huwag nitong malamang kambal si Andrew at Cheska. Inaya na ni Clara na umuwi ang anak pagkatapos sa ilang minuto dahil baka mapagtagnitig din ni Adrian ang mga impormasyon. Mabuti na nga lang at di nito nagpumilit na may hatid sila sa bahay niya dahil dala niya naman ang sasakyan niya. Pinuntahan siya ng ina kinagabihan. Tinanong siya nito kung anong plano niya ngayong nakita na ni Adrian ang isa sa kambal nila. Sinabi niya magulo pa ang utak niya. Inayaan siya nito na magdesisyon ng hindi nagmamadali. Ang tanging alam niya ng mga panahon yon ayaw niyang malaman ni Adrian ang tungkol sa pagkakaroon nila ng mga anak. Desidido pa rin kasi siyang bumalik sila ng London at mas mabuti na hindi na niya ipakilala ang mga anak sa binata. Ayaw niya masaktan ng mga anak kapag bumalik na sila ng London. Magmula na mapadpad si Andrew sa opisina, hindi na to pumapayag na maiwan sa bahay. Hindi ilang beses to nagtantrums kapag iniiwan niya. Hinayaan niya nilang digdalhin to sa opisina. Dala lagi ng anak ang mga crayons at drawing book nito para maging busy din habang nagtatrabaho siya. Natigil siya sa ginagawang sketch at napatingin sa anak na kanina papaikot-ikot sa loob ng opisina niya habang hawak ang maliit na kamera. Nakahiligan din itong kumuha ng iba't ibang larawan gaya ni Adrian. Humarap sa kanyang anak niya at saka kinuna ng pictures. Nakangiting nagpo-post naman siya habang umiilaw ang flash ng kamera sa mukha niya. "Can I see it?" Masuyong sabi niya nang tumigil to sa pagkuha ng larawan niya. Nakangiting lumapit ang anak niya sa kanya at ibinigay ang kamera. Kinandong niya ito habang tinitingnan ang mga picture sa kamera. "Wow! Ang galing naman ng baby loves ko. You really have a talent." Proud na sabi niya at pinanggigilang hagkan ang pisngi ng anak. Humagikik lamang ito. Natigil silang pareho nang may kumatok sa pinto. Kinabahan na naman siya na makita si Adrian nang buksan ito ang pinto pagkatapos niyang bigyan ng permisong pumasok. Dumako agad ang mga mata nito kay Andrew na nakaharap sa binata. Nakita niyang pagliwanag ng flash sa mukha ni Adrian. Napatawa ang binata na mapansin kinukunan to ng pictures ng bata. "I didn't know you have a little photographer here." Natutuwang sabi ng binata na makapasok na ng tuluyan. Umalis sa pagkakakandong niya ang anak para lumapit kay Adrian. "How are you, kiddo?" Yumuko pa ito para guluhin ang kulot na buhok ng bata. "I'm okay, Daddy Adrian." Daddy Adrian talaga. Tinotoo nga ng anak ang pagtawag nito ng daddy sa binata. "Andrew, it's Tito Adrian, okay?" Mabilis tumayo siya para pagsabihan ng anak. "But I want to call him Daddy." Parang maiiyak na sabi ng anak. Huminga siya ng malalim at pagagalitan siya ng anak pero inunahan na siya ni Adrian. "It's okay. You can call me Daddy because I do want you to be my baby." Nakangiting sabi ng binata. Kinarga pa ang anak. Biglang yumapos ang bata sa lalaki. Hindi na nakaimik si Clara dahil halo-halo ang emosyong nararamdaman niya na makita mag-ama sa ganun ka-emosyonal na posisyon. Nandun yung guilt dahil pareho niyang pinagkakait sa mga itong isa't isa. Tumikim siya para pigilan ang sariling maiyak. Umupo ulit siya tinuon ng atensyon sa ginagawa. "May kailangan ka ba?" Formal ang boss niya na hindi na tumingin sa binata. Napabaling ang tingin ni Adrian sa kanya habang karga-karga pa rin ang anak at lumapit sa mesa niya. "I just want to let you know personally that we will start the printing of our magazine's second edition next week." Pag-angat niya ng tingin, nakita niyang sa bata pa rin nakatuon ang mga mata nito. Kung naiibang sitwasyon lang, kinunan niya ng picture ang moment na iyon. Nakangiting nagkatingin ang mga ito kahit wala naman silang pinag-uusapan. Alanganing ibinalik niya ulit ang pansin sa sketchpad. "Okay, yan lang ba ang ipinunta mo? Pwede mo namang ipaalam yon through phone nang hindi ka na maabala." Walang anumang sabi niya. "Nope, hindi lang yon. Actually, I missed the cute kid so badly that I want to see him right away." Magaang sabi nito na parang tinutudyo ang anak niya. Napatingin ulit si Clara sa mga ito. Nakita niyang pabimilog ng mga mata ng anak habang nakatitig kay Adrian. "Am I that kid?" Parang excited pang tanong nito na hindi inalis ang tingin kay Adrian. "I don't know, but the kid has this cute curly hair." Biniro pa itong lala ni Adrian. Napahawak sa kulot itong buhok ang bata, tsaka umawang ang bibig. "I think that's me." Napahalakak ang binata. Hindi niya mapigilang mapangiti. Agad din naman niya iyong sinupil bago pa siya mapansin ni Adrian. "Of course it's you. Did you miss Daddy Adrian?" Ilang beses tumango-tungo ang bata sa lalaki. "Baka mangari ang mga braso mo. He is too heavy." Paalala pa ni Clara sa binata nang di pa rin ito binababa ang anak. "Well, Daddy, Adrian has big muscles, right, kiddo?"
Itinaas pa ng binata ang isang braso nito para ipakita kunyari ang biceps nito. Inikot na lang ni Clara ang mga mata sa pagyayabang nito. Daddy, can you put me down? Napapitlag siya sa maling pagtawag ng anak niya ng daddy sa lalaki. Sure! Agad tumalima si Adrian at ibinaba nga ito. Can you go near mommy because I want to take some pictures? Nagulat pa si Clara sa utos ng anak. Nagkatinginan sila ni Adrian. Is it okay, mommy? Ibinaling ni Adrian ang tanong sa kanya. Nagsitayuan yata mga balahibo sa batok niya sa pagtawag ng binata ng ganoon sa kanya. Di siya makaimik na para siya naging lutang bigla. Mommy? Saka lang siya natauhan nang tanongin ulit siya ng anak. Should I just sit down? Naitanong niya na lang para pagbigyan niya ang anak. No! Can you do it like the one I saw on that big screen? What? Muntik pa niyang maibulalas iyon ng malakas. Gusto kasi ng anak na mag-post sila ng nakakitang pictures nito sa conference room kung saan pareho sila nakatitig ni Adrian sa isa't isa. Pagbigyan mo na ang anak mo at parang di naman tayo titigilan. Pabulong na sabi ni Adrian na nasa tabi niya. Wala nagawa kundi tumayo na rin siya. Nagulat pa siya nang hawakan ng binata ang bewang niya. Mabuti na lang napigan niya ang sarili bago pa siya mapasigaw. Ito na ang naglagay ng isang kamay niya sa balikat nito nang wala pa rin siyang planong kumilos. Yay! I will take pictures na! Masayang sigaw ng bata. Maya-maya umiilaw na maraming beses ang flash ng camera nito. Hindi nga naghihiwala yung mga tingin nila ni Adrian. Nang wala na silang marinig na click ng camera, tsaka nagsalita ang binata kahit wala pa rin kumikilos sa kanilang dalawa. Your mom's boyfriend might get jealous once he sees our pictures in your camera. Sinabi yun ni Adrian sa kanya pa rin, nakataon ng mga mata. Hindi masyadong pumasok sa utak niya ang sinabi nito dahil parang mas nakafocus siya sa lakas na kabog ng dibdib niya. A boyfriend? Like a guy who will kiss her and hold her hands? Tanong ng anak na nahihirapan pang bigkasin ng salitang boyfriend. Napakunot noo si Clara nang marinig na tumawa ng mahina si Adrian. Sa kanya napansing di pala kumukuha ng pictures nila ang anak. Agad na bumitiw siya sa lalaki at umatras ng konti. Wait, ano yung pinag-uusapan ng dalawa? Bakit parang may narinig siyang boyfriend? Otomatikong napadilat ang mga mata niya nang pumasok na sa utak ang sinabi ni Adrian kanina. Bago pa man niya mapigilan ang anak sa isasagot ay naunahan na siya nito. Mommy doesn't have a boyfriend. Walang anumang sabi ng anak na busy nakakatingin sa camera nito. Really? Biglang napalakas ang pagkakatanong na iyon ni Adrian, kaya napatingin ulit dito ang anak niya. Tumango-tango lang ang bata. Is that the reason why she's crying sometimes? Because she doesn't have a boyfriend? Dugtong pa ng anak. Hala, napaka-chismosong bata naman. Andrew, clean up your mess. Hindi ba't sinabi ko na kapag hindi mo nagagamitin, ipapasok mo na ulit ang mga gamit mo sa bag mo? Kulang na nga lang pandilata ni Clara mga mata ng anak sa pagiging matabil nito. Papaanong ang tahimik niyang anak ay naging madaldal kapag si Adrian ang kausap nito. Ngayon lang diyan na lamang nakita pala siya nito kapag napapaiyak siya, minsan sa gabi. Ilang beses kasi niyang pinaglalabanan ang lungkot kapag tinitingnan ang tulog ng mga anak. Hindi niya gusto sanang maranasan ng mga ito ang pagkakaroon ng hindi kompletong pamilya, ni hindi niya maipakilalang dalawa sa ama ng mga ito. Alam niya magiging masakit yon kapag lumaki na ang mga ito dahil tinago rin ng lola niya ang pagkakakilala ng ina niya hanggang sa lumaki siya. I'm sorry, mommy. Agad tumalikod ang bata para ligpitin na nagkalat na crayons nito sa mesa sa harap ng maliit na sofa sa loob ng opisina niya. Bumalik siya sa pagkakaupo. Kunwari parang walang binanggit na kahit anong anak tungkol sa love life niya at pag-iyak-iyak na minsan sa gabi. Wala siyang narinig na salita mula kay Adrian. Hindi rin niya maramdaman ang pagkilos ito sa tabi niya. Natatakot siyang lingunin ang lalaki sa kinitatayuan nito dahil sa mga inamin ng anak. Baby, does mommy call you and your sister baby loves? Maya-maya tanong nito. Napapikit si Clara nang marinig yon. Yon kasi ang nakikita nitong pangalan sa screen ng phone niya. Kaya inakala nitong may boyfriend siya nang tawagan siya ng mga anak. Yes, she said we are her babies and she loves us, so she calls us baby loves. Masayang sabi naman ni Andrew. I see. Yun lang ang maikling sagot ng binata at saka ito umalis sa tabi niya at tumapit sa bata. Let me help you with that. Tinulungan nga ng binata ang anak sa pagliligpit ng mga kalat nito. Nanginginig naman ang mga kamay ni Clara na may hawak pang lapis. May suitors ba si mommy mo sa London? Kahit mahina ang pagkakatanong ni Adrian, dinig na dinig niya iyon.
Gusto niya sana mag-react pero pinigilan niya lang dahil nandun ang anak. Yes, many suitors. They always bring flowers and chocolates to mom. Pabulong ding sagot ng anak na ginaya lang si Adrian. Gusto ni Clarang matawa kahit naiinis at nawiwintang na siya. But mommy did not like any one of them to be her boyfriend. Ginaya rin ni Adrian ang pagbigkas ng bata sa salitang iyon. Umiling-iling ang bata habang namumulot ng crayons. Cheska said maybe mommy is still in love with our dad. Mommy said before that Cheska looks like our dad. Then I look like mommy. Oh my! Hindi alam ni Clara na mga chismosa pala ang mga inilawal niya sa mundo. Bigla siyang napatayo sa kinaupuan, kaya lumika iyon ng ingay. Andrew, come! Iyahatid na kita sa lola mo. Kanina ka pa niya hinihintay. Mabilis na kalapit na siya sa anak. Hinawakan ng isang braso nito. Agad na kinuha niya ang bag ng bata saka hinila ng anak sa may pinto na hindi malang tumitingin pa kay Adrian. Kung wala ka nang kailangan pa, aakit na muna ako sa opisina ng mama para ihatid ng anak ko. May lakad kasi sila ngayon. Nasa pintuan na siya na magpaalam sa binata. Bye, Daddy Adrian. Paalam ng anak niya sa lalaki bago pa niya ito nahila papalabas ng kwarto. Di na siya nag-abala pang hintayin ang sagot ni Adrian nang umalis sila ng anak. Kulang na lang tumakbo sila ng anak niya para makaalis agad. Nung nasa loob na sila ng elevator, kinausap niya kagad ito. Binaba pa niya ang katawan para makalevel ng mga mukha nila. Don't talk too much, okay? It's not good to tell other people things about mommy or anyone. Masuyo pa rin ang pagpapangaral niya sa anak kahit gusto nang sumabog ang dibdib niya sa halo-halong emosyon. Why? Naguguluhang tanong pa nito. Basta, we will talk about it later. Sabi niya at tumayo na maayos habang hawak sa kamay ang anak. Wala naman talagang lakad ang maglola. Pero kailangan niya makaalis doon kasama ang anak dahil sa mga nabisto ng binata. Peste. Kung ganito na nga ang naipaalam ng anak kay Adrian, how much more kung nandun pa sa Cheska? Mas matabil yun at walang preno ang bibig. Sinasabi nitong lahat na gusto nitong sabihin plus the fact na kamukhang kamukha ito ni Adrian. Kung malalaman nga ng binata na may anak ito sa kanya, ay sigurado siya na hindi sa kanya magagaling ang impormasyong iyon. Mukhang magaling ang mga anak niya magpasabog ng mga sekreto. Nagulat ba ang ina niya nang parang hinahabol siya nang pumasok sa opisina nito kasamang anak? Ma, pwede po bang iuwi mo na ninyo si Drew? May tinatapos lang kasi akong designs at hindi ako makapag-concentrate. Agad na bungad niya pa sa ina. Okay, sure. Kahit para naguguluhan sa mga naman agad ang ina niya. Say bye-bye to mommy muna at ipapasyal na muna kita sa mall. Agad na sabi ng mama niya sa anak. Yay! I miss going to the mall, Lola. Masayang sambit ng anak na tumalon-talon pa. Para naman siyang nawalan ng lakas na napaupo sa isang upuan. Tinapunan siya na nag-aalang ang tingin ng ina. Hindi muna ito nagtanong sa kanya kung anong naging problema. Pero alam niyang kakausapin siya dito mamaya para tanungin siya. Humagkan sa pisngi niyang anak bago to umalis kasama ng mama niya. Makailang beses pa si Clara na huminga ng malalim habang natiling nakaupo. Ayaw niya munang bumalik sa opisina niya dahil baka nandun pa rin si Adrian. Hindi niya alam kung anong iniisip ng binata. Maano ba kung malaman nitong wala nga siyang boyfriend? Bakit parang guilty na guilty naman siya? Isa pa alam niya nagkamabutihan na ito at si Cassie. Dahil tumawag lang kagabi ang kaibigan. Balak na raw nitong sagutin ng maniligaw ngayong linggo. Hindi na siya naglakas loob pang kumpirmahin ko si Adrian iyon. Dahil obvious naman na ito tinutukoy nitong manliligaw. Relax, Clara. Siguradong kapag naging official na ang relasyon ng dalawa, hindi mo na makikita si Adrian ang madalas dahil mas magiging buhos ng atensyon nito kay Cassie. Masakit pa rin sa puso niya ang kaalamang iyon. Sa katunayan, umiiyak na rin siya kada gabi pero unti-unti ninyang tinatanggap iyon. Kaya nga ayaw talagang ipaalam sa binata ang tungkol sa mga anak nila para wag nang maging komplikado. Bumalik na sa normal ng paghingi niya pati na ang tibok ng puso. Napakalma niya ang sarili. Siguro nasa mga kalahating oras na siyang nakaupo lang doon na hindi kumikilos. Sumandal siya sa upuan at pinikit ang mga mata. Gusto niyang maniguro kaya ayaw niya munang umakyat sa itaas. Ayaw niyang makaharap ulit si Adrian. Alam niya iisipin na naman itong isa siyang sinungaling na tao. Bahala siya. Di naman siguro big deal dito ang love life niya. So baka siya lang yung paranoid na nag-iisip ng kung ano-ano. Dahan-dahan tumayo siya para bumalik sa loob ng opisina niya. Nakahinga pa siya ng maluwag nang di na nga niya dinatnan doon si Adrian.
Tahimik na umupo siya at napatitig sa sketchpad. Napaupo siya ng tuwid nang may makitang nakasulat sa sketchpad niya kanina. Andrew and Cheska, are they twins? I want to see Cheska as soon as possible. I want to confirm something. Bigla siyang napahawak sa dibdib sa nabasa. Sulat kamay iyon ni Adrian. Para na siyang mawawalan ng ulirat. Alam niya gusto nitong kumpirmahin ang hinala nito. Nagulat pa nga siya nang tumunog ang phone niya. Binasa niya ang text galing sa mama niya. Sumama sa amin si Adrian sa mall. Naihilamos ni Clara ang dalawang kamay sa mukha na mabasa ang text ng ina. Lord, this is the moment of truth na talaga. Sa kabilang banda, kanina pa si Clara palakad-lakad sa loob ng bahay niya. Umuwi siya agad kinahaponan sa pagbabaka sakali na ihahatid agad ng mama niyang anak. Hindi siya mapakali sa kaalamang kasama ni Adrian ang bata, lalo't parang naghihinala na nga ito. Natatakot naman siyang tawagan ng ina dahil baka si Adrian na makausap niya dahil kasama mga itong lalaki. Kapag napapagod siya sa paro at paritong paglalakad, umuupo siya pero tumatayo rin agad. Malapit nang dumilim at wala pa rin ang mama niya at ang anak. Tatawagan niya sana ito na makatanggap ng text galing sa ina. Iyahatid na dyan si Drew, saka lang siya nakahinga ng maluwag. Siguro, ipapahatid na lamang ng mama niya ang apo dahil sa pagod nito. Medyo malayo-layo pa naman ang bahay niya sa bahay nito. Wala itong binanggit na kung anuman tungkol kay Adrian. Natatakot din naman siya magtanong. Nag-reply lang siya ng pasasalamat dito. Hindi niya na hinabaan ang sagot dahil hindi pa siya handang harapin ang pinangangambahan ng isip. Umupo siya habang titig na titig sa phone niya. Hindi niya na kinontrak pa si Adrian. Gusto niyang komprontahin ito tungkol sa ibig nitong sabihin. Nanood sa kanya, pero natatakot din siya makumpirma ang pangamba niya. Maagap siyang tumayo na makarinig ng busina sa labas. Halos takbuhin niya ang pinto para makapunta agad ng gate ng bahay niya. Nang mabuksan niya ang gate ay bumalik ulit ang lakas ng kabog ng dibdib. Nang makita ang kotseng hindi pagmamayari ng mama niya. Maya-maya ay bumaba galing doon si Adrian. Nakakunot ang noong napatingin sa kanya. Mukhang galit ang binata. At bumaba galing doon si Adrian na nakakunot noong napatingin sa kanya. Mukhang galit ang binata. Pumanta ito sa passenger seat at di nagtagal, karga nito ang anak na mukhang nakatulog na. Nasa balikat ang mukha ng anak habang karga-karga nito. Tumabi siya sa kinitatayuan para makapasok si Adrian. Natatakot siyang salubungin ng parang galit na mga mata ng binata. Dumiretso ito ng pasok nang hindi man lamang nagsasalita. Maingat na sinara niya ang gate at sumunod sa lalaki. Tumigil lang ito nang nasa bukana ng pinto ang bahay niya. Where is his room? Kahit ang boses ng binata parang nakakatakot. Hindi pa rin nagsalitang nagpatiunan na siya paakyat para papuntahin ito sa kwarto niya. Nilakihan niya ang awang ng pinto para hindi mahirapang pumasok si Adrian. Maingat na binaba nito ang anak niya sa kama pagkatapos ay kinumutan. Nakita pa niya ng hagkan ng binata ang noo ng bata at parang may ibinulong. Naparanok si Clara sa nasaksihan. Dinaanan lang siya nito nang lumabas ito ng kwarto. Tahimik na sumunod lang siya dito sa baba. Anytime handa na siyang sagutin ang mga katanungan nito. At sumbat nito. Nagtaka pa siya nang lumabas lang ng bahay ito na hindi nagpapaalam. Natigilan si Clara sa kinatatayuan niya. Inintay niyang tumunog ulit ang sasakyan nito para umalis pero maya-maya lang nakita niya ulit pumasok ang binata na may hawak na maraming paper bags. Walang salitang nilagay nito ang mga paper bags sa sofa. Saka lumabas ulit. Pinakyaw ba nitong laman ng mall? Ang dami ng daladala nito. Hindi niya alam kung ang mama niya ang gumastos ng mga iyon or ang binata mismo. Pagbalik nito ay may bitbit naman tong malaking laruan. May bike at may malaking doll itong dala. Nanlaki ang mga mata niya habang sinusundan ang bawat kilos ito. Nang malagay sa loob ng mga iyon, lumabas na siya ang binata. Meron pa? Hindi makapaniwalang tanong ng utak niya. Hindi nagtagal, bumalik na nga ang mga ito, bitbit pa rin ang mga laruan. Sana huling bitbit na yun ni Adrian. Piping dasal ng isipan niya. Nang mailagay na iyon, lumabas na naman ito. 7. Bilhin na nga yata nito lahat ng naman ng mall eh. Sa pagbalik nito ay malaking supot naman ang dala nito na sa tingin niya ay mga pagkain. Where's your kitchen? Saka lang ito nagsalita para itanong na iyon. Muli, nagpatiuna siya naglakad para samahan siya sa kusina. Gusto niya nang magsalita pero para bang ayaw bumuka ng bibig niya. Agad nilagay ng binata ang dalang pagkain sa mesa. Kumain ka na.
Kumain na kami ng anak mo. Parang diniin pa nitong huling salita na para bang may gustong ipahiwatig. Saka siya naglakas loob kausapin to bago pa man to umalis sa harapan niya. Adrian? Mahigpit na magkasalikop ang mga kamay niya. Habang pinipilit kinukuha ang atensyon nito bago pa makalabas ulit. Bumaling nga ito sa kanya. Stop. We are not doing this tonight. I'm not being myself today and I don't know what to say things about I might regret later. Mabilis binara siya ni Adrian. Ang mga titig nito ay nakapagpatigil. Sa sunod na sasabihin niya sana. Walang emosyon man ang pagkakasabi noon, pero mababakas sa mga mata ng binata eksakto nararamdaman nito ng mga panahong iyon. Naparanok si Clara at sinundan na lang ng tingin ang papalayong lalaki para siyang walang lakas sa pumunta ulit ng sala. Nangihinang napaupo siya sa upuan doon habang nakatitig sa mga pinamili ni Adrian. Akala niya aalis ang binata, kaya nagulat na lang siya nang bumalik itong may bitbit na maliit na bag, tsaka pabagsak na umupo sa upuan sa harapan niya habang binagsak ang bag sa paanan. Eat, then rest. Maaga tayong uuwi ng probinsya ninyo bukas. Masyadong bossy ang tono nito. Bakit tayo uuwi? Natigilan siya sa pagsasalita na maalalang nandoon si Cheska. Agad nakuha niya na kung bakit gustong pumunta sila sa bahay ng lola niya. You cannot just tell me to... Akma magpaprotesta pa sana siya pero pinutol na siya nito. Can we not argue tonight, Claire? I will sleep here. Madaling araw tayong aalis bukas. Saan ako pwedeng matulog? Parang pagod na ang boses ng binata. Don't worry. Makikitulog na lang talaga ako. I am so emotionally drained para gumawa pa ng kung ano-ano. You can sleep without having to worry about my presence. So, saan ako po pwedeng matulog? Tumayo na ito at kagad kinuha ulit ang bag. Tuliro pa rin ang utak ni Clara at nanatiling nakatingin lang sa binata. Maya-maya tumayo na rin siya para ihatid sa isang guest room ng bahay. Wala silang imikang dalawa. Hanggang sa makapasok na ito ng kwarto. Bago pa man niya maibukas ang pinto. Nagsalita na ito. Dapat nakahanda ka na before 5 in the morning tomorrow. Sabi nito at saka pabagsak na iniga ang katawan sa kama. Di niya na kinontra ito at saka sira ang pinto. Di rin naman siya nakakain ng gabing iyon kaya't pinasok na lang sa loob ng ref ang mga pagkaing dala ni Adrian. Napatingin siya sa mahimbing na anak at tinagkan din to sa buhok. Alam na ni Adrian na ito ang ama ng mga anak niya. Hindi niya tiyak kung bakit ayaw siya nitong sumbatan ngayon. Siguro hinihintay lang talaga niyang makumpirma iyon kapag nakuha na nito si Cheska. Tumawag ang mama niya maya-maya. Is Adrian there? Agad na bungad nito bago pa siya makapagsalita nung tanggapin ang tawag ng ina. Yes po. Parang hapong-hapuding sagot niya. Alam niya na ba? Uminga muna siya ng malalim. Wala po akong sinabi sa kanya. Matagal na katahimikan. He did not ask me directly pero tinanong niya ang birthday ng mga anak mo. Tinanong din niya kung kambal ba sila. I cannot remember anymore kung ano pa ang mga tinanong niya pero sa lahat ng yon, hindi niya tinanong kung sinong ama ng anak mo. Para siyang balisa na ewan. Ano bang napag-usapan ninyo kanina? Bakit parang may alam na siya? Nababahalang tanong ng ina. It's okay, ma. Maybe it's about time to tell him the truth. Since hindi ko na maitatago yon. We will be going to Lola's house tomorrow. He insisted. He wants to see Cheska. Tumahimik ulit ang ina niya sa kabilang linya. Alam na alam ko ang pakiramdam niya, anak. Kung ano man ang nalaman niya kung bakit siya naghinala, I believe it was a blessing in disguise. He really ought to know the truth. Payo pa ng ina. Tanging buntong hininga na lamang ang sinagot niya. Ano ang mararamdaman ni Adrian kapag nalaman niya na may anak nga sila ni Clara? Magalit kaya siya kay Clara? Yan po ang ating aabangan sa susunod na kabanata.